morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. O Panginoon, kay buti mo sa amin. Buhay mo ay inialay upang kami ay maligtas. Walang ibang pangalang ibinigay sa langit man o sa lupa, kundi pangalang Jesus na aming tagapagligtas. Kaya purihin natin si
Good morning, Jesus. Good morning. Happy weekends, everyone. Tama ba ako? Friday na ngayon. Thank you, Lord. Thank God it's Friday. Hindi Monday, ano? Di thank God ulit it's Monday sa Monday. But thank God it's Friday. Ang bilis ng panahon. Mabilis di ba? Kahit nasa bahay lang tayo, mabilis ang araw dito sa atin, sa loob. Oo. Kasi everyday, busy tayo kay Lord. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, mananalangin po tayo ulit. Lord, maraming salamat sa buong linggo. At ngayon po ay Friday na naman, Lord. Napuno na naman po ang buong linggo namin ng mga pagpapalang nagmumula po sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga salita ninyo na tinatanggap namin araw-araw. Maraming salamat, Lord. At ito po ang nagsisilbing gabay namin, Lord, para po magawa namin ang mga bagay na binless mo for us to do every day of our lives. And thank you also, Lord, for your loving kindness, for they are new every morning, Lord, na ini-enjoy po namin. Sa araw po na ito, Lord, pangunahan niyo po kaming muli. Kami pong lahat ay umaasa po lamang sa inyo. At alam ko pong hindi kami mabibigo, Lord. Kaya mangusap po kayo sa amin, Lord. Lahat po kami ay makikinig, pati ang mga kapatid namin na kasama namin ngayon, na nasa ibang bansa, na nasa kanya-kanyang mga bahay, nasa kanya-kanyang mga trabaho, Lord. Salamat po for the opportunity na araw-araw mong binibigay sa amin to hear from you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ephesians 2:10 pa rin po tayo, mga kapatid. Ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Okay. Thank you, Lord. So, natapos po natin yung we are His workmanship. So, nalaman na natin kung paano po tayo, bakit po tayo nilalang ng Panginoon. Unang-una, to bring glory to God. Pangalawa po, to delight in the Lord. At pangatlo, to do good to others. Today, we will talk about why He saved us. What is the, di ba yung isa, reason for why He created us. Today, makikita rin natin sa Ephesians 2:10, reason why He saved us and redeemed us. Di ba? Why nung isa, why He made us. Etong pangalawa, why He remade us. Ngayong araw na ito, mga kapatid. Kasi po, hindi po tayo, we have not been raised to newness of life for no purpose. Tayo po ay niligtas ng Panginoon. We went through regeneration, di ba? Na-remade tayo ng Panginoon for a purpose. Hindi po tayo niligtas ng walang dahilan. At ito nga pong pag-uusapan po natin ngayon, we were remade, regenerated, and saved by God to do good works. Yun yung Ephesians 2:10. To do good works. Sabi, bakit kailangan pang i-regenerate? Kasi po, yung ating old self, mga kapatid, is not capable of doing the good works that God prepared for us to do. Kasi po, the fallen nature cannot change. Mabuti na lamang po, nung si Kristo ay namatay, kasamang namatay yung ating fallen nature. At nung siya po ay binuhay na muli, tayo rin ay nabuhay muli para po maging fit tayo at magampanan po natin yung mga good works na hinanda ng Panginoon sa atin. Ang Diyos po kasi had a design for His plan na masunod dito sa mundo before we were born. Meron na po siyang design for His plan. Planado niya na po yan, even before we were born. Kaya nga lang po, sabi ko sa inyo kanina, nung tayo ay ipinanganak, because of our forefathers' sin, si Adam, tayo po ay ipinanganak ng makasalanan.
Kaya nga po, hindi ba, lumalaki tayo ng kailangan pa tayong turuan ng tungkol sa Diyos. Kailangan pa tayong sabihan kapag ka may mali. Kasi nga, ipinanganak tayo na ganon. So, kailangan pong magkaroon tayo ng newness of life. Otherwise, hindi po natin magagampanan ang mga good works na hinanda ng Panginoon para sa atin. Di thank you, Lord po. So, si Kristo'y namatay, tayo'y namatay din sa ating old self, at siya po'y nabuhay, tayo ay binuhay muli, kaya regenerated, tayo po ay niligtas, saved, redeemed, para po dito sa good works na ito. Pansinin po ninyo kung papaano inilagay yung works doon sa Ephesians 2:10. It was carefully put in the right place. Sabi niya, in Christ, basahin natin ulit. Pakita nga ulit, Sister Jam. Sabi po niya, created in Christ Jesus for good works. Okay. Sabi niya, created in Christ Jesus for good works. Ang galing kasi yung good works na yan, inilagay sa proper place niya. Dapat in Christ Jesus ka muna before the good works. Kasi He will also be the one to do the good works in us and through us. Huwag po tayong magkakamali, mga kapatid, na itong mga good works na ito ay nagagawa natin because of us. It's not. Kaya nga po inilagay ang good works na yan sa Ephesians 2:10 after in Christ Jesus. Di po ba? Para po maintindihan natin na hindi po tayo ang dahilan yan. Kasi po, we never deserve anything from the Lord but judgment. Kasi nga po, makasalanan tayo. Kung binigay lang po niya sa atin what we deserve, we would all end up in hell. Kasi talaga pong doon ang destinasyon natin kapag hindi po tayo binago ng Panginoon. Yun po kasi, that's what we deserve. But because of His great mercy, His grace, His love, magre-result po yun. Pag yun ay na-experience mo lahat yun, magre-result po yun sa good works. At yun po ang point kung bakit pinaparanas sa atin yun. Huwag nating ma-miss ang point, mga kapatid, kung ba't tayo niligtas ng Panginoon. Ang point po nun is for us to do the good works He has prepared for us to do. Kaya nga po, created in Christ Jesus, sabi rito. Nire-remind po niya that our strength does not come through our own will, but through Christ. But through Christ. Huwag nating Christ in us. Kaya natin yan nagagawa. So, dito po, sabi niya, good works na ito, na hinihanda sa atin. Pag pinag-uusapan natin ng good works, meron po itong dalawang category, mga kapatid. One is the general works, which is to love others, to love your neighbor. General yon. Pag sinabi nating general, walang pinipili ito. Sa lahat ng tao, ito ay good works na ipin-repair sa atin. Yun yung pinag-usapan natin kahapon To do good to others, to love our neighbors. So, yun ay general. At meron pong mga specialized works that only you can and will do. Kasi, yun po yung hindi tayo pare-parehas Kaya nga po, hindi ba mga kapatid, iba-iba rin ang gift na binigay sa atin ng Panginoon. Although we belong to one church and one lang yung head natin, iba-iba pong gift ang in-scatter sa atin ng Panginoon. Because merong mga specialized works na inihanda ang Panginoon that only you can do and only you will do. Kaya nga, di ba, iba yung pinagawa sa amin, iba yung pinagawa sa inyo, magkakaiba tayo. Kasi yun ang plano ng Panginoon. Siya rin naman po ang mag-e-equip sa bawat isa sa atin para yung inihanda na niya before we were born ay magampanan natin. Ang galing nga nito, grabe to mga kapatid So ito pong mga good works na ito,
meron pong mga bagay na ini-expect natin na yun na yung gagawin natin, pero may darating sa buhay natin na pinapagawa ang Panginoon sa atin that we do not expect at all. Oo. Kaya nga po, doon mo malalaman na, hala, kakaiba to ah. Pero after that, sasabihin mo, kaya ko palang gawin yon? Hindi. It is Christ in you who did that. Kaya mo nagawa yon, mga kapatid. Kaya po maganda itong itong usapin na ito para po walang magyabang sa atin. Ito po ay pinrepare along with the design, yung design ng Panginoon in mind. Kumbaga, nasa kaisipan niya na yon nung dinesign niya na yung mga gagawin natin na yon. Kaya nga, fitted together ang lahat ng yan. Kaya lang po siya minsan, sasabi mong parang mali, Lord, ako? Di ba maraming nagtatanong sa atin, ako, Lord, tinawag mo? Di ba? Parang di tayo makapaniwala. Alam na ni Lord yan, mga kapatid. Alam niya na yan. Kasi nga, bago ka pa ipanganak, nakahanda na lahat yan at may design na yan. Ine-equip lang niya tayo at ine-enable niya tayo para magawa natin ang mga bagay na yan. Kaya, tignan ninyo, ang galing talaga. Kung yan ay mga bagay na hinanda na niya at dinesign na niya bago pa tayo pinanganak, tapos, kailangan siya ay nasa atin para magampanan natin yan, wala ka dapat takot to face battles na may mga giants. Why? Kasi nga po, sabi ko sa inyo kanina, alam na ng Diyos, hinanda na ng Diyos ang mga gagawin mo at ipapagawa sa iyo. Kaya, if Christ is in you, you do not have to fear. Why? Because it is He in you that will fight. It is not you that will fight. The victory belongs to the Lord, not you. Kaya ang gagawin mo lang, here I am, Lord, here I am. Here I am, Lord, here I am. Yun lang ang sasabihin natin. Kaso, kaya natin sinasabi kay Lord, hindi ko kaya yan, Lord. Because nakatingin tayo ng akala natin, tayo ang gagawa nun. Di ba, mga kapatid? Ibang klase talaga ang karunungan ng Diyos, mga kapatid. Talagang fitted together na yon. At minsan, God will only allow you to see kung ano yung gusto niyang pagawa in an appropriate time. Like for example, lahat tayo, nung may nangyari sa church natin, lahat tayo nagwawala. Lahat tayo galit na galit. Lahat tayo gusto natin lumaban, makibaka. Hindi ba? Pero, ngayong panahon na yon, pag tinanong tayo, anong sasabihin natin? Thank you, Lord, no nangyari yun. Kung hindi, wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. So, yun po yun. Kaya, we are advised here not to question the Lord. Obey ka muna. At in an appropriate time, He will show you kung bakit niya inihanda tong mga bagay na ito for you to do. Alam niyo po, noon, kami ni Pastor ay okay lang na nasa likod. Noon, di ba, yung mga kapatiran natin, hindi nyo naman rin po kami masyadong nakikita noon. Bakit? Kasi po, pupunta naman kami sa inyo pag sinabi ng mami. Dito lang kayo. Minsan sasabihin ni Pastor, may ako na pupunta doon. Sabi niya, hindi. Ako. Ganon. Ako na. Dito ka lang. Ganto. Doon lang talaga kami. Kung saan lang yung assignment namin, doon lang talaga kami. Tapos, nangyari yung dapat mangyari. Nasa totoo lamang po, sabi ko kay Pastor, wag na lang yan. Wag na lang tayo dyan. Sabi ko, kasi parang nagkakagulo dahil dyan. Pwede naman tayong hindi. Sabi ko nga sa kanya noon, for the sake of di ba, kung mag-isip tayo, akala natin, di ba, yun ang maganda. Sabi namin noon, uwi na lang tayo sa Pampanga para wag masira. Sabi namin, para wag maghati-hati. Give way, sabi namin sa kanya, para sa gawain ni Lord. So, di ba, ang nangyari nga, nagpaalam na kami sa mami, thinking na yun ang magandang gawin para sa unity. Yun pala, hindi namin namalayan na ang Diyos ang gumawa ng mga bagay na yun at nagpahintulot kasi meron siyang gustong gawin. Na sa tingin namin noon, parang mali. Kailan ba nagkamali ang Diyos?
tayo laging mali. Pero ang Diyos, hindi nagkamali. Kaya po ang nangyari, yung iniisip namin na mas makakabuti at para sa ikagaganda, mali pala. Because sometimes, the Lord will aalisin niya ang mga bagay, ang mga tao, maski yung mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, o yung mga importanteng mga bagay sa'yo, ano yun? Aalisin niya yun, whether you like it or not, because they are not part of His plan for you. Kaya minsan, di ba kinu-question natin si Lord, Lord, ba't ganun? Eh, ang tagal-tagal ko nang kasama yan. Tapos, di ba, usually po yan, nangyayari kapag meron tayong mga naging close friends, naging close tayo within the church, na minsan, ang isang tao pala ay hindi para dito inilagay ng Diyos. That's why, merong mga pangyayari that will force them, sometimes forcefully that will force them to get out of this church because ang plano ng Diyos sa kanya, dito siya gagamitin sa ibang church. Ang nangyayari, because we do not understand or we do not want to understand na merong gagawin ang Diyos, ang sinasabi natin, sasama ako sa Kanya. Kung yun ang plano ng Diyos sa iyo, mga kapatid, go ahead. Pero kung out of your emotion lamang yun, dahil sinabi mo na matagal na kami magkaibigan yan, sasama ako sa Kanya. Siyang nagdala sa akin dito sasama ako sa Kanya. Hindi po tao ang pinaglilingkuran natin. Kaya kailangan ang Diyos ang susundin natin, mga kapatid. Alam niyo po ba na maski mag-ama ay pinaghihiwalay ng Diyos? Kaming mag-ama ay pinaghiwalay ng Diyos, ng church. Noon, hindi ko maiintindihan ninyo. But, naintindihan ko later dahil ginamit naman talaga siya ng Diyos doon sa Pampanga. So, may mga nangyayari sa buhay natin na kung hindi absolute ang obedience natin sa ating Panginoon, we will tend to question God and complain. At pag hindi natin talaga naintindihan, magre-rebelde pa tayo sa Panginoon. Yun pala, ito ang destined for you to do. Kaya lang, pinipilit mo pa rin na masunod yung gusto mo dahil sa tingin mo, ito yung nararapat. Yan, mga kapatid, Kaya nga sabi ko sa inyo, merong general works at merong specialized works. Yung specialized work, ikaw lang ang makakagawa nun dahil ikaw lang ang itinalaga ng Diyos na gumawa nun. Kaya lang minsan yan, nauuna yung ating mga pagko-question sa ating Panginoon. So, isa pa pong caution. Ang Diyos po, God has appointed these works for every one of us. Pero, hindi po ibig sabihin na in-appoint ng Diyos sa ito, uupo ka lamang. Hindi po, mga kapatid. It is expected of us to search for these good works, whether they are small or big. Ibig ko sabihin po rito, pag ito ay nakita mong ipinagawa ng Diyos sa iyo, whether small or big, kailangan mo siyang gampanan. Si David po ay lumaban muna sa mga leon. 'Di ba? Sa mga maliliit lang, bago niya hinarap si Goliath. Doon nga po siya na-train Kaya nga matapang siya Kasi ang akala niya, leon lang si David. Parang, nakakapatay ako ng mga leon noon. Doon siya nagsimula. Pero, dahil yun ang ipinagawa ng Diyos sa kanya, ginampanan niya yun skillfully. Kaya ang galing-galing niyang lumaban sa mga lion Pero dumating ang time na, pansinin din nyo dumating ang time na, hindi na leon lamang, ang laki-laki ni Goliath Pero dahil na-train siya, ang galing nung awit It is God who trains my hands for battle, my arms can bend a bow of bronze. Sinanay muna siya ng Panginoon, pinalakas ang loob niya ng Panginoon sa pagbibigay sa kanya ng victory through the lions. Kaya nung harapin niya si David, ang tingin niya kay David, parang leon lang yan. Sanay ako dyan. At ang isa pang nakasanayan niya, kaya hindi siya natatakot kay Haring David, pansinin niyo, wala po siyang armor. Wala rin siyang mga sophisticated na armas, mga kapatid. Ang dala-dala niya ay tirador.
Hindi ba? Kasi ang tingin lang niya kay Goliath, para lang yan yung mga leon na tinatalo ko dati. Why? Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag naintindihan po natin that it is Christ in us who will do the work through us, you will not have to fear. Hindi ba? Ang galing, no, mga kapatid? So, kailangan, maliit man yan, we should be busy doing them. Kasi, naghahanap kasi tayo minsan kaagad ng mga ng mga malalaking gawain na, maliit na bagay lang yan. Paggawa mo na lang yan kay Hindi mo alam na dun ka muna sasanayin ng Panginoon. Para pagka nandun ka na sa mga malalaking bagay na ipinagagawa niya sa'yo, sanay ka na. Nasanay ka na. Hindi ka na nangangapa. At na-practice mo na napatunayan na sa'yo ng Diyos na anuman ang ipagawa niya sa'yo, siya ang kumikilos sa'yo. Kaya pag malaki na, sasabihin mo na naman ngayon, babalik ka doon sa ginawa ng Diyos na kung sino ang Diyos na gumawa sa'yo dati ng mga bagay na yan, He is the same God who will do ulit itong mga bagay na to kahit na malalaki po lamang. At ang isa pa, mga kapatid, sinabi sa atin ni San Pablo na as much as God has appointed us good works to do, there will always be the enemy who will oppose us. Kapag ginagawa natin, si Kristo nga, inoppose ng kaaway Diba? Diyos na nga yun, tinempe. Diba? So there will always be opposition. Hindi porke dinesign ng Panginoon yan na gawin mo, gagawin mo na lang siya ng walang opposition. Hindi po, mga kapatid. Kaya nga may mga pag-aaral tayo na keep the faith, di ba? Be persistent, be strong. Kasi sinabihan na tayo ng Panginoon dahil siya rin mismo na-experience niya na ino-oppose ng kaaway yung mga bagay na gustong ipagawa sa kanya ng kanyang Ama sa langit. The same with us. Although it is God working in us, hindi naman porke it is God working in us, hindi tayo oppose, merong opposition. But remember, the opposition will not triumph over you as long as alam mo that it is Christ working in you. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kapag ka ang Diyos ang nakatayo sa area ng buhay mo na to, the devil will not dare to come in there. Dahil alam niya, talo siya nung nakatayong bantay doon sa area na yon ng buhay mo. Kaya po, mga kapatid, maghanda rin tayo because there will always be opposition. Ngayon, we need to be in shape kapag ka gagawa ka ng mga bagay na to. Bakit kanyo? Sa tingin nyo ba si David hindi nagsanay? Wala namang ipinanganak na magaling na agad na pumatay ng Nagsanay yun. Nanood yun sa ginagawa ng mga ibang pastol. Hindi ba? Nagsanay yun. So the same with us, kailangan po, we must be in good shape. Ready to do God's will. Kasi po, yung mga nagmamarathon, practice day and night. Di ba? Day in and day out, nagpa-practice po yan. Halos pagka tinignan mo nga yung mga training ng mga athlete, kung ikaw ang gagawa nun, parang sasabihin mo, mamamatay ako dyan sa ginagawa mo. Pero, nagte-train po sila day in and day out. If you are not practicing, kapag dumating na po yung signing up, doon sa madi-disqualify ka. Sasabihin sa'yo, you are not fit to do this marathon. So kapag hindi tayo nagsasanay, ay naku mga kapatid, pagdating ng araw, ay hindi rin po tayo matatanggap. Ngayon, sasabihin mo, parang di naman ako ginagamit ni Lord para gumawa ng mga good works na inanda niya. It is not that God is not using you. Siguro, ang nakasalalay yon dun sa willingness mo to be trained. Yon. Hindi sa hindi ka po ginagamit. Hindi ka lamang willing na matrain. Kasi pagka tinetrain ka na ng Panginoon dun sa mga pangyayari sa buhay mo, umaayaw ka agad. Training pa lang yun, mga kapatid. Oo. Alam mo, kahit reserve sa army, hindi ka kukunin. Kasi even the reserved in the army go through training.
Kasi reserved ka nga hindi ba? Pag merong na-injured, ikaw ang isasabak, kaya kailangan train ka rin. So, we have to train, mga kapatid. Ano ba ang pagtitrain sa atin ng Panginoon? Are you meeting God daily? Number 1, training. Para rin yung marathon. Gumigising ka ba sa umaga para tumakbo? Dito naman po sa spiritual. Are you meeting God daily? If not, ay naku po. Anong klaseng training po yan, mga kapatid? Pangalawa, are you evangelizing? Kung wala kang nasesharean, naku po. Do you disciple others? Are you consistent in your prayer life? Yan po yung mga klase ng training na kailangan nating we have to go through para maging fit po tayo. Kasi nasa parang gusto natin lagi, sarap, ayaw natin ng hirap. Mga kapatid, kahit sa mundo ka maglingkod, kailangan ka rin maghirap dyan. Mas mahirap nga dun Mas mahirap nga dun. Bakit? Walang Diyos na lumalaban para sa'yo Lahat nilalabanan mo sa sarili mo. Lahat binabata mo sa sarili mo. Buti nga dito sa Christian world meron kang tinatakbuhan, lumalakas ang loob mo kasi alam mo ang Diyos ang lumalaban para sa'yo. Paano kung hindi mo kilala ang Diyos? Kaya marami ngayon, they are old for their age. They look old for their age kasi hirap. Hirap sa buhay, hirap sa pakikibaka, hirap, mga kapatid. Hindi ko sinasabing ang Kristiyano ay hindi hirap. Mahirap din, pero ang kagandahan dito, mga kapatid, kilala natin kung sino ang umaalalay sa atin, sa ating pakikipagbaka. Actually, hindi lang umaalalay. Kilala natin kung sino ang lumalaban para sa atin dito sa buhay. Kaya pansinin po ninyo, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung mga senior dito, nakakalimutan kong senior na pala. Kasi, kung kumilos sila, parang ako. Diba? Kung mag-volleyball ako, kala mo teenager Di bumaksak ako kahapon. Kaya ngayon, mas napansin ninyo, eto nakataas, masakit ang puwet ko sa bandang kaliwa. Sabi ni Pastor, maglalaro ka pa ba? Abay, oo naman. Maglalaro pa rin. Training daw yan. Talagang ganun. Meron bang atletang hindi na-injure? Lahat tayo mai-injured. Tama yan. Siya rin kagabi, sabi niya, Beb, nandyan ba yung amelts? Alam niyo ba yung amelts? Yung Japanese na liniment. Beb, nandyan ba yung amelts? Sabi niya sa akin. Sabi ko, parehas tayong injured. Sabi niya, ganun talaga. No pain, no gain. So yun po mga kapatid, ang training natin ay we have to meet God daily. Seeking Him and seeking His will. At kapag sinare niya na yung will niya sa atin, isi-share na rin niya yung ways niya sa atin. Kaya ngayon, ang pagharap natin sa buhay, hindi na yung pamamaraan na alam natin. Ito yung mga pamamaraan na alam natin na ito yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Minsan, unorthodox yung mga pamamaraan na pinagagawa ng Diyos. Di ba parang all new to you. Like for example, itong GMJ na to, ay pinrepair na ng Diyos for all of us to do dito sa loob ng Comfy, Pinrepair niya to sa atin for us to do. Kaya nung nag-pandemic, yun yung appropriate time na in-enable tayo ng Diyos. Di ba? Yung sharing ni Sister Jam. Ang tagal niya sa ABS-CBN. Yung pala, ito yung purpose, ang sabi niya. Tapos, natatandaan ko before, yung pong sa Lenten special natin, ako po ay nung bago-bagong worker ako, na-train ako dyan under Sister Susan Rial. Natatandaan ko yun. Ako noon, tagahawak lang ako nung kanyang yung script niya noon. Tapos, ano yung susunod? Sasabihin niya. Tapos habang nagdidirect siya, pinanunood ko siya. Yung mga ginagawa niya nung mga panahon na yon, mga kapatid. Kaya nung dumating yung time na to, ayan, pinagtagpo-tagpo ng Diyos. Hindi ako marunong sa technical.
Kasi walang nag-train sa akin yan dahil hindi rin sila train dati dahil wala pang computer noon. Mga panahon na yon, di ba mga kapatid? Pero ngayon, hindi porke nandyan si Sister Jam, ay hindi rin ako nag-aaral. Hindi kami nag-aaral. Actually, sa technical, kami pong lahat ay nag-aaral. Advance nga lang si Sister Jam sa amin nila Sister Tata. Pero pinag-aaralan namin yan. Si Sister Tata buntis, pero nag-aaral pa rin siya. Kasi nagre-ready kami dahil alam namin na ito na yung gawain na ibinigay ng Panginoon. Someday, pagka kami ay na-trained na, di ba? Hindi natin alam. Ipiprepare tayo ng Panginoon para sa mga bagay na ipapagawa niya sa atin. Yung sinabi ko nga sa inyo na training kanina, mga basic lang po yun. Pero they all fit together sa plano ng Diyos kapag ginawa natin yan. So never despise small lessons in our lives. Maging keen tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Because yung mga bagay na yun ay kasama sa training natin. At yun ay magagamit natin kapag now you are ready to do the good works I have prepared for you. Hanggat hindi ka ready, hanggat hindi ka trained, tingin mo pagagawa ng Diyos sa'yo yun? Plano niya yan eh. Masisira ang plano ng Diyos kapag hindi ka trained tapos tinabak ka niya. Tignan po ninyo, sa gumagawa ba ng bahay, kukuha ka ba? Mamumulot ka lang ba ng willing na magtrabaho dyan nang walang alam sa paghahalo ng simento, walang alam sa pagtatali ng mga bakal para sa pundasyon? Of course not. Kasi yung bahay na magagawa para sa'yo, pag bumagyo, baksak agad yan. So do you think the Lord will use people na hindi willing magpa-train sa Kanya? Paano ka maging fit to do the work that He has prepared? Ayaw mo. Kaya minsan, ako, hindi nagagamit. Baka hindi ka lang willing, kapatid. Kaya hindi ka nagagamit. The same here. Napansin po ba ninyo, doon sa Lenten Special, yung mga prayer meeting attendees namin, yung mga pastor na nagpe-preach, they are the same people. Why? Sila yung nandito lagi eh. Sila yung pag tinawag mo, kahit bihis o hindi, andito agad. And they are the people na willing na kahit na paglaruan namin, for lack of a better word, willing sila. Si Kuya Ernie, yung kanyang kapa. Kapag kahaba-haba, ilang metro yun, mga kapatid. Actually, hindi kapa yun. Yun ay kurtina. Pero, pumayag siya na kung ano-anong gawin namin sa kanya. Di ba? So, baka po, sa willingness lang tayo nagkukulang. Kaya hindi tayo nagagamit. Hindi po dahil sa ayaw tayong gamitin ng Diyos, kung hindi, wala tayong willingness to do things. Lalong-lalo na yung mga menial and small things. Kaya hindi ka nagagamit. Alam nyo ba na napakaraming trabaho sa church? Napakaraming trabaho sa Kingdom of God na pwedeng gawin? Kaya lang po yan lumiliit because many do not want to do small. Many do not want to do small and menial things. Kahapon, na-share po ni Brother Leo. Alam niyo po ba kung bakit tinawag silang Flexi Brothers? Dahil sila po ay flexible. Sabihin mo, walang magbabantay ng gate. Magbabantay ng gate. Walang maghuhugas ng plato. Maghuhugas silang plato. Kailangan siguro tanggalin yung mga bato dun sa gilid. Magtatanggal sila ng bato sa gilid. Tapos kahapon, Leo, magsishare ka. Opo. Kaya Flexi Brothers. Kasi flexible. Pero kasi kaya maraming hindi nagagawang trabaho sa church dahil hindi lahat ay flexi. Flex lang sila ng flex. Flex lang ng flex. Ibig sabihin ng flex, display lang ng display. Text ng text. Sabi ni Mama Ched, text ng text, PM ng PM. So, flex lang ng flex, pero walang nagagawa sa trabaho. Kaya mga kapatid, pagkadami-dami nitong good works na ito, na hinanda sa atin ng ating Panginoon, dahil sa time na, bukas ko na po ulit itutuloy. Bukas ko na ulit itutuloy. So, hinanda yung mga bagay na yan, bukas, ang ating end nitong ating Ephesians 2:10. Grabe itong Ephesians 2:10, alam mga kapatid, nakakaaliw, nakakatuwa po siyang pag-aralan. Kaya glory to God. Glory to God.
O ha, sa mga bahay-bahay, mga kapatid, hindi lang po spiritual na gawain ang pinag-uusapan natin dito, ha? Baka naman po yung mga bata dyan. Sabi, Nay, pinrepare ako ng Diyos para maglingkod kay Lord. Huwag mo muna akong pagsaingin. Huwag mo muna akong paglinisin ng bahay. Ay, hindi po. Kasama po yan sa training. Sa tingin niyo po, may magagawa rin po kayo dito sa loob ng center as a full-time worker kung hindi kayo marunong dyan sa bahay ninyo. Kasama po yan sa training, mga kapatid. Okay, thank you, Lord. Glory to God. Okay, bati na tayo ngayon sa ating mga may birthday. Sa araw po na ito, ang mga masasayang tao at puno ng pasasalamat ay si Brother Mark Joseph Sablay, anak ni Sister Nene ng ating Bulacan. Pinsan mo pala to, Jess, ano? O, ang galing dito. Anak ni ano, pinsan ni ano. Hanggang ano. Baka mamaya kasi sisihin nyo si Jeng eh. Nilagay niya na dito, oh. At si Brother Carlo Reyes. Hindi po yun yung naggugupit. Kundi si Brother Carlo ng ating Callejon Prayer Group. Happy birthday, Carlo! Oo. Kapatid ni Andrea na pamangkin ni Sister Elena Sipin at ni Brother Benji Toralba. Na girlfriend ni Toot. Belated happy birthday din kay Brother Mac Guadanya. Aba, kilala niyo ba si Mac Guadanya? Si Mac ba yung basketball player? Oo. Apo. Hindi ko alam yung... Ay, tatay ni... Ha? Oo, pero yung tatay niya kilala natin. Yung kabasketball ng mga ano. Mandy. Anak ni Brother Mandy. Apo ni Sister Fatima. ng ating... Oo, siya ay player ng Gila. Si Brother Mac Guadanya. And Brother Jonathan Perez ng ating Katandala CSM. Happy birthday, mga kapatid. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday! O, di ba nagkagulo na dito? Ha? Nagkagulo sa ayuda. Don't you think it's unfair? Kasi yung mga iba hindi pa nabigyan nung una. Yung iba, nasa pangalawa na. Ba, thank you, Lord. Thank you, Lord pa rin yun, mga kapatid. Good morning po kay Sister Lucita Marquez ng ating Pinagbuhatan Prayer Group. Hello po, Sister Lucita. Salamat po sa panonood. Glory to God. Ang atin pong memory verse of the week na isinama na ni Tanene kahapon. Everyone is called by my name, whom I have created for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Isaiah 43:7. Memorize ko siya sa Good News. They are my own people and I created them to bring me glory. Ang sabi doon. Thank you, Lord. Oo, reminder again mga kapatid, abangan nyo po sa Sunday, the doctor will be in. At yung mga questions po ninyo regarding COVID and vaccination ay welcome po at sasagutin po niya. Kung kayo po hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa sa vaccination, itanong nyo na po sa kanya kung ano po ang ikinatatakot natin. At baka mamaya mali naman yung ating iniisip. Sa linggo po, mag-start tayo ng 8:15 with the doctor hanggang 9 a.m. Wala muna tayong bate, ha? Meron din, singit-singit na bate.
At bukas na po, mga kapatid, yung ating pinakahihintay din na new segment, which is mga awitin ng pag-ibig. Kaya bukas na yon, abangan ninyo mga kapatid ha. Alam ko marami sa inyo namimiss yung mga awitin ng mami. At dito po ninyo maririnig muli yon at malalaman ang kwento behind the songs na ipipresent sa atin at ano po ang lesson na matututunan natin sa mga awitin na yon. Hindi ho kasi binigay yan ng basta-basta lamang. Yan po ay binigay ng Diyos ng merong kwento. Kaya nga po mga kapatid, wag po nating sabihin, like, we are so grateful na yung ating church is blessed with original songs. Dahil yan po, ang legacy na iniwan ng ating Mami Ligaya sa atin, na lahat ng bagay dinadaan sa awit. Ngayon po, pati mga kapatiran natin, hindi lang workers, pati yung ating mga kapatiran na sa kanya-kanyang mga bahay na hindi mo ina-expect, may mga awitin na ibinigay ang Panginoon sa kanila. So, di ba parang tayong lahat follow the leader? Di ba mga kapatid? Yun ang iniwan sa atin ng Mami Ligaya, yun din ang ginagawa natin. Kaya, minsan, wag nating sabihin na, ano ba namang awit yan, nakakatawa. Hindi ba? O kaya, pare-parehas lang yung mga awitin sa comfy, kaya yung mga kanta ng comfy, hindi ko masyadong gustong kinakanta. Mga kapatid, alam niyo po ba na bawat song na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga nag-contribute, merong kwento behind that? May testimonies po yan, mga kapatid. Nakalakip yung mga awitin na yan. Kaya, do not despise them. Masyadong harsh yung word ko no? Pero ano po, ibinigay po kasi ng Diyos sa kanila yan. Kasi, syempre, makakasama ng loob yung kapag, ano ba naman yung awitin mo? Ano ba naman yung tono mo? Makaluma? Ano ba naman yung ano mo? Ganon. Bigay po ni Lord yan, mga kapatid. Sa Diyos po nanggaling yan. At may kwento po yan. Kaya pag nalaman nyo yung mga kwento, tapos sasabihin mo, grabe pala yung awitin na yan, ano? So, bukas po yan, Sabado. Mag-uumpisa na po. Thank you, Lord. Ngayon, dahil isa na lang ang hindi natatawag, syempre, ang hindi pa natawag ay yung pinaka-sexy. Di ba? Kaya, tawagin natin si Sister Sally. Pwede. Pwede mong tanggalin yan akong maggaganto para hindi ka mahirapan. Para makita nila yung ganda mo. Yeah. Upo ka. Kaya nga di ba? Good morning, Jesus. Sige po. Ito na po yung, yung sa 10 Commandments. I am the Lord, your God. You shall not have no other gods before me. You shall not have any graven images. You shall not use the name of the Lord in vain. Remember to keep the Sabbath holy. Honor your mother and your father. Do not kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not bear false witnesses. And do not covet thy neighbor's goods. Yeah! Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Alam nyo, yan po ang hindi nawala sa Kanya. Dahil yan po ay yan po ang kanyang part in the body of Christ. Thank you, yung Lord. mga awitin, di ba? Salamat sa Diyos. Oo. Meron ka bang memory Opo, verse, sige po, Sister Ree.
Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. In everything you do, acknowledge God and He will direct your path. Matthew 4:4. Kanta 3. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salita ng Diyos. Mark 5:34. And He said to her, My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Pinanghawakan ko po yung salitang yan. Psalm 119:11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. Psalm 42:1. As the deer panting for the water, so my soul longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Psalm 61:2. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. He alone protects and saves me. He is my defender, and I shall never be defeated. Psalm 37:4-5. 3-4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son. For whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him, for He careth for you. Psalm 37, 23-24. The steps of a man are ordered by the Lord, and He delights in Him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in His hand. Psalm 84:11. The Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in Thee. Psalm 121:1-2. I look to the mountains, where will my help come? My
not let you fall. Your protector It's always away. Where will my help come from? It will come from the Lord. Okay na. Ayan. Thank you, Lord, kay Sister Sally. Glory to God. Alam niyo po, naiyak lang siya kasi yung paa niya kasi pa ay matigas pa. Oo, manhid pa. Actually, yung kanan ba? Kanang kamay din niya. Eh, minsan naglalakad yan, nag-exercise kasi sa gabi, sa hapon. Pag naglalakad siya, sabi ko, Sal, galaw mo yung kamay mo. Oo nga, nakakalimutan ko. Sabi niya ganon. Nagulat po kami sa bilis ng kanyang recovery. Pero hanggang ngayon, meron pa rin siyang minsan nagmamadali lang kami lahat dahil nga ang bilis eh. Di ba? Maski siya nagmamadali din eh. Oo, pero talagang inaasahan nga lang po niya ay ang Diyos. Thank you, Lord. Ang alam mo, hindi natanggal kay Sister Sally, yung pag-arte niya. Kasi yun ang tatak niya eh. Kaya kahit na ganyan siya, sabi ko nga sa inyo, nasa ER yan, naghahanap ng salamin eh. Oo, naghahanap siya ng salamin. Titignan daw niyo kung ano itsura niya kasi nakangiwi na yung, sabi, Jen, salamin. Ano, Mi? Ay, salamin. Bakit? Titignan daw niyo kung ano itsura niya. Thank you, Lord. Pero ano po, nakita nyo naman, hindi pa naman talaga siya fully recovered, pero naglilingkod na siya kay Lord. Sabi ko nga, alam mo, ang hindi tinanggal ni Lord sa'yo, yung speech mo at saka yung paglakad mo. Kasi makakarating ka pa sa ibang outreach, tapos makakapag-preach at makakapagkanta ka pa rin. Para po sa ano ay nako, yun lang, thank you Lord na. 'Di ba? Kahit tumigas pa yung paan na yan, basta nakakalakad, go pa rin. Kahit na yung kamay na yan, nakaganyan na, taas mo pa rin. Oh. Di ba ngayon nakakahawak na ng mic? Thank you, Lord. Ayan. Congratulations, Sister Sally. Ano po ang dahilan ninyo ba't di kayo makamemorize? Ito po ay naputukan ng ugat sa ulo. Mga kapatid, may tinunaw pang clot sa ulo niya, pero nakamemorize. What is your reason? Actually, it's not a reason. What is your excuse? Kung bakit hindi makamemorize, mga kapatid? Wow, ang bigat. Busy. Ang bigat ng ano. Okay, thank you Lord po, mga kapatid. Hello po kay Sister Mila Ciceron. Nakita ko watching po. Hello, Sister Mila, ganda. Kamusta ka na? At kay Sister Chris Milanyo, ng atin pong Delano. Salamat at kasama po namin kayo. Thank you, Lord. Salamat din po sa araw-araw na nagsishare, mga kapatid, ng atin pong gawain sa mga kapatid nila, mga kapatid, kamag-anak, kaibigan. Thank you, Lord. Ayan. Salamat nga po sa kagalingan. Sexy daw ni Sister Sally. Oo nga, Sister G. Mas mabigat pa po ako kay Sister Sally ngayon. Yung weight niya ngayon ay pangarap ko na lang. Pangarap ka na lang ba? O, pangarap ko na lang po ang weight niya ngayon. Nakikita nyo naman ng ano, di ba? Kita nyo naman ng ano, ang mga... Huwag niyo pong pakialaman ng braso ko. Matagal ko pong pinaghirapan yan. Oo. Bago po umabot sa ganyan yan, matagal na paghihirap yan. Kaya, oo. Huwag kayo may inggit. Tinrain ko po yan, kaya ganyan. Kaya huwag kayong mainggit. Mag-train din kayo para lumaki braso nyo. Thank you, Lord po, mga kapatid. Ngayon, dako na po tayo sa ating mga kapatid na ready na kanina pa. Ayan, oh, daming mga nag-game pala. Oo. Okay. Ilan sila? 9. Wow. At kasama ang nanay ko. Very good, Ima. Very, very good. Sister Nanay Feli Alaray, Sister Lita Saraspe, Brother Mondo Tejo, Brother June Mangigad, si Ima, Sister Connie Manalad, Sister Mindako,
Sister Tita Viernes at Sister Rose Orpilia. Okay, Jam. May humabol daw. May humabol. Huli man daw at magaling, nahabol pa rin. Mar Garcia, okay. Oo. Nanay Feli Alaray! Alam nyo, napakasipag niyan si Nanay Feli. Everyday yan, hindi niya yan kinakalimutan. At, daig pa yung mga hindi senior, si Nanay Feli, comment ng comment. Oo nga eh. Hiniwalay pa natin yung hindi senior, senior naman lahat sumasali, no? Nanay Feli! Ayan, si Nanay Feli. Good morning po. Ba? Praise the Lord. Nagulat si Nanay Feli. Hindi ko kasi narinig na tinawag mo ako kasi nasa kusina ako. Kumain lang. Thank you, Lord. O, tingnan mo si Nanay Feli, gumaganon. Kayo tumingin sa kanya kasi nakatumba-tumba siya eh. Nanay Feli, bati po muna kayo. Nakakagulat nga, nakakasurpresa. Magandang umaga, mga kapatid, Comfy family. Thank you, Lord. Nagkaroon ako ng pagkakataon ngayong umaga. God bless us all. Sige po, ready na po kayo, Nanay Feli, di ba? Amen. Sige po. Huwag sana akong kabahan. Huwag sana akong kabahan para walang malimutan. Kayang-kaya po yan. Go na po. Sa Ten Commandments. Lord, help me. God spoke. These were His words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, where you were slaves. Worship no God but me. Do not make for yourselves images of anything in heaven, on earth, and in the water, under the earth. Do not bow down to idols or worship it, because I am the Lord your God, and I tolerate no rivals. I will bring punishment to those who hate me and their descendants down to the third and fourth generation. But I will show my love to thousands of generations of those who love me and obey my laws. Do not use my name. Do not use my name for evil purposes, because I am the Lord or God and will punish anyone who misuses my name. Observe Sabbath and keep it holy. You had 6 days to do your work, but that seventh day is a day of rest and dedicated to me. On that day, no one is to work, neither you, your children, slaves, animals, nor the foreigners who live in your country. In 6 days, I made the earth, the sky, the sea, and everything in it. That is why I bless Sabbath. I, the Lord, bless Sabbath and make it holy. Respect your father and mother so that you will live a long time in the land I'm giving you.
Do not commit murder. Do not commit adultery. Do not steal. Do not desire another man's house. Do not desire his wife, slaves, kettles, and donkeys, or anything else he owns. Praise the Lord and Ten Commandments. Nanay Feli, nakalimutan niyo po yung number 9. Number 9. Oo. Do not accuse anyone falsely. Tapos na, no? Opo. Galing. Okay. Thank you, Ang Lord. Sige po. akin namang mga memory verses. Ang mga memory verses ko, wala sana akong makalimutan. Praise the Lord. Psalm 37, 3 and 4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Seek your happiness in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Psalm 27, 1. The Lord is my, Psalm 27. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my stronghold in light. No, ulit. The Lord is my light and my salvation, whom I do not fear. The Lord is the stronghold of my life, of whom I shall not be afraid. Psalm 127, Psalm 127, 1 and 2. If the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does no good for the sentry to stand guard. It is useless working hard for a living, getting up early and getting late and getting bed late, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Psalm 56:3, Tagalog yun. Pag ako'y matatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak ang pagtitiwala at sa iyo ko ilalagak pag-asa at tiwala. Psalm 51, 10 to 12. Create in me a pure heart, O God, and put in me a new, a loyal spirit. Do not banish me from your presence. Do not take the Holy Spirit away from me. Give me again the joy that comes from your salvation. Psalm 144:15. Happy are the people whose God is the Lord. 145:18. The Lord is near to those who call to me. The Lord is near to those who call to me. With sincerity. Psalm 23:6. I know that your love and goodness will be with me, and your home will be my house as long as I live. Psalm 84:11. The Lord is our protector and glorious King, blessing us with kindness and honor. He doesn't refuse any good thing to those who do what is right. Psalm 42:1. As the deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. Psalm 62, 1 and 2. I wait and live for
on his He alone protects and saves me. He is my defender. I shall not be afraid. No, I will not be defeated. Ay, nawala. Is a heart sin against you. Isaiah 55:8. The Lord, my thoughts, says the Lord, is not like yours, and my ways are different from yours. Isaiah 26:3. The Lord gives perfect peace to those whose purpose is firm and who put their trust in Him. Praise the Lord. Romans 12:11. Work hard and do not be lazy. Serve the Lord with a heart full of devotion. Romans 10:17. Faith comes from hearing the message, and the message comes through preaching Christ. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Is the Lord. Ano pa? Lamentation 3:22-23. The Lord's unfailing love is still continue. The Lord's unfailing love and mercy is still continue, fresh as the morning, sure as the sunrise. 1 Corinthians 13:13. Meanwhile, these three remains: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. 2 Corinthians 5:7. Our life is a matter of faith and not of sight. Ano pa? Praise the Lord. Mark 5:34. My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your trouble. Matthew 4:4. Man cannot live on bread alone, but needs every word God speaks. Praise the Ephesians 6:10. Finally, build up your strength through Christ Jesus and by means of His Spirit. Tama na siguro, pagod na ako. Grabe si Nanay Feli, grabe. Nanay Feli, memorize mo lahat. Thank you, Lord. Meron pa daw pero pagod na siya. Siyempre may dagdag yung regalo kay Nanay Feli. Grabe. Alam niyo po, hindi ako nagulat kasi talaga naman pong nagme-memorize siya ng isang buong chapter. Nakakamangha lamang dahil sa edad po niya. Nanay Feli, ilang taon na po kayo? 87 na po siya, mga kapatid. So, hindi ako nagugulat kasi talaga pong pero namamangha ako dahil 87 years old. Pero, nakita niyo sunod-sunod yung niya. Marami pa daw, pero pagod na siya. Yun lang. Yung physical na pero, ay naku. Thank you Lord po, Nanay Feli. Alam niyo kung nakikita niyo siya, habang nagme-memorize, nagtutumba-tumba siya, baka akala niyo po may binabasa siya, wala. Sabi niya, gumaganyan siya, inaalala niya yung kanyang na-memorize. Grabe. Congratulations, Nanay Feli. Thank you Lord din po. Bye-bye po. Papadala na lang ang regalo ninyo. Ayan. God bless you. Okay po. Thank you, Lord. Ayan po si Nanay Feli Alaray. Grabe, no? Ibang klase yung memory. Glory to God. Senior eh. Thank you, Lord.
Sabi ni JJ, ang ganda ng hair mo, Tenga. Oh, gusto lang niya i-commercial ko na siyang gumawa. Oo. Kasi pinablock ko na, tapos yung aking highlights, metallic gray, para yung puti, kahawig na niya. O, di ba? Thank you, Lord. Kaya kung gusto niyo pong magpakulay at magpagupit. Oo, kasi meron po kami ritong sa Comfy, meron kaming mga tagagupit. Yan, yung kapatid ko, opo. At saka yung asawa niya, kasi may mobile barbero siya. At saka yung kanyang asawa, barbera. Thank you, Lord. Ayan po, dako na ngayon tayo sa ating new song of the week na maraming pinaiyak. So, imbis na bless ka nila, Beng, pinaiyak mo raw sila eh. Oo, at ito po tuwang-tuwa rin ng kanyang composer na si Sister Bebot. Kaya, at pagkatapos po, abangan ninyo ang isang manggagawa na yung iba sa inyo ngayon nyo lang din siya nakita. At maririnig na magbabahagi ng regenerated life na natanggap niya sa Panginoon. Kaya panoorin po muna natin ang new song of the week. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko.
Good morning, Jesus! Narito po tayong muli upang pag-aralan ang resurrected life. Pero bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat sa araw na ito. Salamat din po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa akin upang maibahagi ang dati kong buhay at kung papaano niyo po ako binago, Lord. Lord, kayo po ang manguna at sa mga makikinig din po, Lord. In Jesus' name, Amen. Ayan. Basahin ko po muna sa Galatians 5, verse 24 to 25. And those who belong to Christ Jesus have put to death their human nature with all its passions and desires. The Spirit has given us life. He must also control our lives. Ayan. Thank you, Lord, po sa salita ng Panginoon. Ngayon po na sinurrender na po natin ang ating buhay sa Panginoon, at tayo po ngayon ay namumuhay na may bagong buhay, na narapat lamang po na tayo po ay magpakontrol na sa Panginoon. Sabi nga po, we let God to be in control in our life. Pag sinabi pong in control, is someone has the power to make decisions and decides what should happen. At sino po ba yon? Ang Holy Spirit po. Ang Holy Spirit po, siya po yung nagsisilbing gabay po natin sa bago nating buhay. At nagsasabi sa atin ng katotohanan tungkol sa Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 6, verse 19, you are not your own, for you were bought with a price. Kapalit po ng bagong buhay natin ay dugo at buhay ng Panginoong Jesus na inialay niya pangtubos po sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, we are nothing without God. Sa totoo lang po, napakahirap pong magpakontrol sa Panginoon, sa Holy Spirit. Kung tayo po ay namumuhay pa rin sa laman o sa kasalanan. Dahil sadyang napakatigas po talaga ng ulo natin. Pero ngayon po na may bagong buhay na po tayo, taglay galing sa Panginoon, mas mabuti po at nararapat lamang na ibigay po natin sa Panginoon ang manibela ng ating buhay upang hindi na po tayo ma-out of control. At hindi na po masayang ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa Galatians 2 verse 20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Tandaan po natin na tayong may bagong buhay na. Dapat po hindi na nakikita yung sarili natin. Bagkus po nakikita na po si Lord sa buhay natin. Kaya naman po meron po akong dalawang bagay na binabago sa atin pag nagpapakontrol po tayo sa Panginoon. Una po, the Holy Spirit change our desires. Yun yung mga gusto po natin sa buhay. Ako po, yung dati pong ako, ang tanging desires ko lamang po noon ay guminhawa sa buhay. Pagkat galing po ako sa mahirap na buhay, mahirap po yung pamilya namin. Kaya naman po nung magkaroon po ako ng pagkakataon na magtrabaho, nagpakasipag po talaga ako. Na ultimo, umaga, ginagawa kong gabi, ginagawa kong umaga, hanggang sa hindi ko na po napapansin na naaabuso ko na po pala yung katawan ko. At nagkaroon pa po ng pagkakataon na ultimo tithes ko po ay dinadaya ko na. Hindi ko po binibigay ng tama yung tithes ko. Kasi po, nanghihinayang ako. Marami pa po akong pagkakagastusan at feeling ko po ay masasayang kapag po binigay ko. Yun po yung mindset ko noon. Kaya naman po,
isang araw, sa bahay po ako noon, nawalan po ako ng malay. Na ano po yung aking ulo sa semento, na tumama po yung ulo sa semento, yung ulo ko. At nung nagising po ako, napaiyak po ako sa takot. Natakot po talaga ako. Naakala ko katapusan ko na yun. Doon ko po na-realize na sa akin kung gaano, doon ko po na-realize na anytime po, pwede pong kuhanin ni Lord yung mga bagay na pinapahalagahan ko ng gusto kaysa sa Kanya. Pinaalala niya po sa akin na He is a source of blessings. At walang halaga po yung sarili nating kakayahan sa Kanya. Sabi nga po sa Psalm 127, verse 1, If the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it is not good for the sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late. Ganun po yung buhay ko noon. Yun yung pinarealize sa akin, useless po yung ginagawa ko. Kaya nga po, nung nagpadala ako sa hospital po, at nakita naman po agad yung result, intact naman po lahat, talaga pong nakita ko pa rin po yung pagliligtas sa akin ng Panginoon. Kaya naman po, agad-agad po, nag-resign na ako sa trabaho ko. At nangingi po ulit ako kay Lord ng panibagong work. Yung bago po ako mag-worker, binigay naman po ni Lord yung prayer ko. Maaari pong maliit yung sahod ko, pero well provided po ako ni Lord at yung pamilya ko, unlike po nung nagpapakahirap po ako. Nagkaroon din po ako ng time kay Lord at lagi na rin po ako nakaka-attend ng mga fellowship. At mas nakikilala ko na po si Lord ng mas mabuti. Nabago yung mga desires ko sa buhay at naramdaman ko na napiplease ko na po si Lord. At nararanasan ko na rin po yung pagpo-provide niya sa buong panahon ng buhay ko kasama po niya. Kaya naman po, sabi nga po sa Galatians 5 verse 16, What I say is this, let the Spirit direct your lives and you will not satisfy the desires of human nature. Yan po. Talaga naman pong pag po tayo ay nagpakontrol sa Panginoon, mababago ang desires natin. At ngayon, for the Lord provides for those He loves while they are asleep. Sa pagtulog ko, alam ko nang may blessing na dumarating sa akin. Pangalawa po, we see things from God's perspective. Pag sinabi pong God's perspective, sees beyond what we see. Pero yung dati ko pong buhay, we see limited, think limited. Ganun po ako dati. In times po na may problema, yung perspective ko po sa problema, pag hindi ko siya ma-deal ng tama, nagwo-worry po ako agad. Nagtatampo po ako na nauuwi sa self-pity at yung pag-unti-unti kong nilalayo yung sarili ko sa ibang tao. Nakakasagot na rin po ako sa magulang ko at nagkakaroon po ng galit ang pagkatao ko. Hanggang pong dumating na yung time na na-depress na ako at feeling ko ang pagkuha ng sarili kong buhay ang pinakamadaling paraan upang makalaya ako. Pero dahil sa paglapit ko kay Lord at unti-unti kong pakikinig ng Kanyang salita, unti-unti ako binago ng Panginoon. Sabi nga po sa Romans 10 verse 17, So then, faith comes from hearing and hearing by the words of God. Ganun po yung kung papaano pinatatag ng Panginoon yung aking pananalig sa Kanya sa pakikinig ng Kanyang salita.
Hanggang sa isang araw, recent lang din po ngayon nangyari. Nagkasakit po yung pamilya ko sa Bulacan. At ang mga sintomas ay katulad po lahat ng sa COVID. Pero ang pinaka naapektuhan po ay yung nanay ko po. At siyempre po dahil sa malayo akong anak, hindi ko po alam yung gagawin ko. At kada tawag ko, umiiyak ako. Kasi po, ting mababalitaan ko, sumusuko na siya. Doon po ako bumalik po ako sa pag-worry. Hanggang sa nakakalimot ako kay Lord, pero dahil nga po sa nakikinig ako ng salita, muli pong binig sa akin yung word na yon. Pero nung time po na yun na yung word ay nagpalakas po sa akin, yun yung kinapitan ko. Yun po yung time na ang word ay yun po yung word sa sa Exodus 14:13 po. Sabi nga po doon, do not be afraid. And you see the salvation of the Lord, which He will prepared for you today. Yan, pinanghawakan ko po yun talaga. Kasi takot na takot po ako sa pwedeng mangyari sa nanay ko noong time na yun. Tapos po binigyan pa po ako ng isang word ni Lord. Yun po yung sa Romans 8 verse 28. We know that in all things God works for good for those who love Him. Nagtitiwala po ako na mayroong magandang gagawin si Lord sa buhay ko at gagaling po yung nanay ko. Ayun po, dahan-dahan po, unti-unti po, nanalig po akong muli, nawala yung takot ko, hanggang sa gumaling po yung nanay ko. Talaga pong napakabuti ni Lord kasi kahit na ganun yung nangyayari sa buhay natin, hindi niya hinahayaang lumayo ka dahil anak ka na niya eh. Hindi ka na yung ikaw yung dati na malulungkutin. Saka po sinabi niya po sa Proverbs 3 verse 6 to 5. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. In everything you do, acknowledge Him and He will show you the right way. Tayo po ay magtiwala lamang po sa Panginoon dahil wala pong nasasayang sa pagtitiwala po natin at pagsaserve po natin sa Panginoon. Maraming pong salamat sa panibagong buhay na control ng Holy Spirit. Dahil inalis niya na po ako sa pagkaalipin ko, sa pagkita ng pera, sa pandaraya, sa masamang damdamin, sa sarili, sa kapwa. Ngayon po, mas na-enjoy ko na po yung buhay na nagtitiwala sa Panginoon at maaring makakaranas pa rin ako ng mga ganong pangyayari sa buhay ko. Sa awa po at grasya ng Panginoon, nakababalik po ako sa pag-ibig niya. At hindi niya po ako pinababayaan. Pero bago po yun, yan, marami pong salamat. Kakanta po ako. Dahil po sa pag-ibig niya, nakabalik ako lagi. Amazed at the wonders of your love, your faithfulness touches my heart.
great and tender such your love for me. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa buhay na kaloob ninyo, sa bagong buhay na ibinigay ninyo. Laging kayo po ang manguna at huwag niyo po kami pababayaan sa buhay naming taglay, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Timothy 2:2